Diyos ay faithful sa atin. Ano po? At yun ay hindi nagbabago dahil merong Panginoong Hesukristo na nasa sa atin. Yung kaligtasan ay hindi ho yan mawawala. Ano ho? At yung kaligtasan yun ay ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Okay? Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon at salamat po sa pribilehiyo na ako po ay muling binigyan ng pagkakataon upang mangaral sa inyo pong harapan at magdala ng banal na kasulatan. Ano po? At ating pong pag-aaralan ay giving pa rin po. Ano po? Huling Wednesday ng taon. At yan po ay biyaya sa atin. Aabutin pa tayo ng 2024 kung luluubin ng Panginoon. Ano po? So tayo po ay mag-aral ng Biblia at ating buksan, ating tunghayan ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 2 verse 11. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Matthew chapter 2 verse 11. Akin ho munang babasahin at inyo na lang pong subaybayan. Sa wikang Tagalog, sabi po dito, at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya at pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Tayo po yung pray. Tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po muli sa pribilehiyo na muli po nyo akong inatasan upang magdala ng inyo pong mga salita, Panginoon. Nawa, akin pong dalangin ang inyo pong mayamang basbas, bendisyon, Banal Espiritu, ang karunungan niyo po, Panginoon, ang sumaaking bibig, at kayo po nawa po, Panginoon, na magsalita ngayong gabi sa pangangaral po ng inyo pong salita, Panginoon. Basbasan niyo din po ang bawat isa, bigyan ng pusong handang tanggapin ang mga katotohanan na manggagaling po sa inyo pong salita, Panginoon. Patawad din po sa inyo pong nasumpungang mga kasalanan sa aming pong mga buhay. Wala pong lingid sa inyo. Kami po ay nagpapalinis sa dugo ng Panginoong Hesukristo. At nawa, O Diyos, ay ariin niyo pong ganap ang amin pong pananambahan ngayong gabi. Salamat po, O Diyos. Pinupuri po namin kahit pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pwede na pong magsiupo. At ngayong gabi ay tayo po'y mag-aaral pa rin ng patungkol sa giving. Ano po? Yan po ang huling, ito po ang huling Wednesday ng taong ito. Ano? So ito po ang huli. At biyaya po ng Panginoon na tayo po'y inabot pa. Ano? At muling nagkasama-sama ngayong gabi upang makapakinig ng salita po ng Panginoon. Ano po? Tayo po ay mag-aaral at akin pong pinamagatan ang ating pong pag-aaralan, the manifestation of honoring God in giving. Ano? So, napakahalaga na tayo bilang isang mananampalataya, especially po sa atin, tayo po dapat ang kinakikitaan, mga minamahal, ng paggalang sa Panginoon, lalo na sa pamamagitan po ng pagbibigay. Ano po? Dahil napakahalaga pong bagay na yan. Bilang tayo po yung mananampalataya, at tayo po ang nakalasap ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, tayo po dapat ang nagbibigay ng lalong mataas na pagpaparangal at paggalang, lalo na po sa pamamagitan ng pagbibigay. Ano po? Dahil sabi nga ang dami natin napapakinggan, mga pangangaral na lahat ng ating tinatangkilik ay hindi naman talaga atin. Ano po? Kaya ngayon po, akin pong pinamagatan, the manifestation of honoring God in giving. No? Dahil papasok muli ang taon na pag nakita natin na walang kwenta yung ating ginagawa para sa Panginoon, tayo tatama rin sa pagbibigay. Ano? At pag nakita natin na para bagang ang pagbibigay sa Panginoon ay para bagang routine na lamang, ay tayo tatama rin pa rin sa pagbibigay. At parang pag nakita natin na ang pagbibigay sa Panginoon ay parang aksaya lang ng panahon o oras, dahil kung gagamitin ko sa aking sarili ang perang ito na ibibigay ko sa Panginoon, ay mas magaling pa. Tatama rin tayo sa pagbibigay. Kaya dapat nating makita na ang Panginoon ay pinakamataas sa lahat. No? Upang tayo makapagbigay ng may paggalang at tama sa Panginoon. Dahil sabi ko nga, pagka hindi mo nakikita yung ginawa sa iyo ng Panginoon na kaligtasan,
mahirap na pagtapatan ang Panginoon. So sabi po dito, ng Matthew chapter 2, at nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. So, alam naman natin ang tagpong ito at ito'y pinreach natin ng ating pastor nung nakaraang linggo. At ito pong mga wise man ay pumunta sa Panginoon. At kita po natin, alam po natin na hindi madali yung kanilang ginawa. Sa pag-aaral po namin sa Bible School, yung pong pagtahak ng mga wise men, yun po yung napakadelikadong paglalakbay. Napakadelikado po nun. Alam niyo po yung Samaritan woman? Good Samaritan pala. Diga, meron nun nabugbog na lalaki. Yun ay ninakawan. Yun ay ninakawan, tapos iniwang nakabulagta dun sa daan. Meron naman dumaan. Bagaman ang context niyon ay Good Samaritan. Pero ang idea po na yun ay napakadelikadong maglakbay. Lalo na sa ganung tagpo na marami silang dalang hindi naman ordinaryong bagay. Kaya ating makikita dito, ano yung paggalang or pagbigay ng respeto doon bilang itong mga wise men ay naglakbay. Ano yung makikita na ating katotohanan or nagpapakita na kanila talagang dinadakila or iginagalang or ino-honor ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang ginawang iyon. Papaano? Dahil tandaan po natin mga minamahal, yung atin pong pagbibigay sa Panginoon, yan ay kita ng Diyos. Wala hong lingid sa Diyos Ngayon, kung tayo po talaga ay nagbibigay ng effort, sa kabila ng marami kang bayarin, sa kabila ng ikaw ay walay di wala, sa kabila ng ikaw ay kulang, and yet nagbibigay ka sa Panginoon, mas natutuwa ang Panginoon doon. Dahil hindi natutuwa ang Panginoon doon sa parabagang ang iyong pagbibigay ay okay, labis. Pandalawaw, tapos, mamaya makikita po natin dyan. Unang katotohanan na atin pong makikita dito, yung verse 1 and 2. Sabi po dito, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. So unang katotohanan na makikita natin dito, yung self-denial for Christ. So kasino na itong, kung ating pong titingnan, ito po hindi naman ordinaryong tao. Sabi nga ng preaching nung Sunday, hindi po sila mga ordinaryong tao. Nung time po ni Nabucodonosor, nung siya may panaginip, so meron siyang tawagin ang mga matatalino. Ibig sabihin, special na tao po yun. Hindi po yun pipitsuging tao. Bakit? Dahil kinakailangan ng hari ng matatalinong tao. At itong dumating sa Panginoong Hesus, hindi naman po sila ordinaryong tao. At hindi po madaling bagay, sabi ko nga, hindi po madaling bagay yung pagpunta sa Panginoong Hesus. Yung una, ikaw ay harap sa hari. Wala ka namang pahintulot na lumapit sa hari. Hindi po pwede yun. Pero sila ay talagang hindi, kaya sila ay nakalapit sa hari dahil meron silang, kumbaga, ay access doon. Hindi sila pupitsuging tao. Kaya makikita po natin dito yung kanilang pagiging, dahil sabi dito ng talata, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Dahil nakita nila na, mamaya makikita po natin, masasabi ko na nakita nila yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo, nakita nila yung bituin. Ang sabi ng talata, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at narito kami upang siya'y sambahin. Yun po yung sabi ng talata, upang siya'y sambahin. Honoring God, nagpapakita ito na yung una ay self-denial. Ano po? Self-denial.
Alam niyo po, hindi po magaang magbigay. Kaya yan ang kumbaga gauge ng iyong pananampalataya eh. Ang pagbibigay. Tingnan niyo po, sabi nga ng iba, ang tao pag yumayaman, nag-iiba ng ugali. Di ba? So nag-iiba na ang ugali. Ang sabi ng iba. So, ang sabi po dito, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at narito kami upang siya'y sambahin. Hindi nila alintana yung hirap, hindi naman usong, katulad ngayon, wala man tricycle noon eh. Hindi naman uso ang sasakyan noon. Ang sasakyan, kung ikaw ay medyo mayaman-yaman at mayaman, ay camel. Pag medyo mayaman-yaman or donkey. So yung donkey, yung mukhang kabayong baka. Pinaglahok. Hindi ko alam kung yun yung mukha eh. So, yun po, donkey. Pag mayaman-yaman, donkey. Pag mayaman, ay camel. So, hindi inabot na ng gabi, araw sa paglalakbay. Hindi naman yun, pag sumakay ka ng sasakyan, 2 oras, 3 oras, nandun ka na sa iyong patutunguhan. Kaya sabi po dito, self-denial for Christ. Alam niyo po, napakalaking dating na yon sa Panginoon. Yung tayo po, bilang isang mananampalataya, na kahit na tayo ay walang-wala, tayo po ay nagbibigay pa rin sa Panginoon. Handa nating, handa tayong mahirapan, handa tayong maubusan, wag lamang mawala yung sa Panginoon. Kaya lalo na po ngayong darating na kung tayo aabutin pa, ngayon, 27, at loobin pa nawa ng Panginoon na tayo abutin pa ng 2024, nawa ay maging prepared na tayo sa ating buhay. Na ang buhay natin, mawala na ang akin, wag lang ang sa Panginoon. Yun yung dapat nating mentalidad dahil nakaninugaan lahat ng bagay. Nasa Diyos. At alam nyo, sabi ko nga, nung ginagawa ko yung pagtatapat sa Panginoon, hindi naman ako pinagkukulang ng Panginoon eh. Ang kailangan lang po sa atin ay yung pagsasagawa nung ating napapakinggan. Ang kinakailangan lamang po sa atin ay yung pag-a-apply ng ating napapakinggan. Dahil ang dami na po nating napapakinggan and yet wala po rin pong application sa atin pong mga sarili. At ang Diyos naman po hindi sinungaling. Ewan ko kung sino nagsasabing sinungaling sa inyo o ang Diyos. Ano po? Ang sabi po, self-denial. Why? Makikita po natin, they risked his life for Christ. Hindi lamang basta Kristo, ang sabi po ng verse 2, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kaya ganun na lamang ang kanilang pag-e-effort na sa kabila ng kanilang paglalakbay, hirap sila. Ito hindi naman ordinaryong tao, siguro ito'y mayaman, malamang-lamang, dahil ang kanilang dala, nagpapakita na sila'y mayaman. At alam natin na magandang kanilang kalalagayan sa kanilang mga tahanan, and yet they travel 100 kilometers or 1,000 kilometers. Hindi ko alam kung ilang kilometro yon. They risked his life for Christ. Dahil sabi ng talata, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin at naparito kami upang siya'y sambahin. They risked his life for Christ. Dapat tayo mga minamahal. Hindi natin alintana. At alam niyo po, hindi naman, ang sumusunod naman sa Panginoon, hindi naman napapahamak eh. Kaya tayo napapahamak, malimit sa ating sarili, kaya tayo napapahamak dahil din natin. Kaya tayo napapahamak dahil din natin, hindi dahil lang Diyos. Dahil walang sumunod sa Diyos na napahamak. Basahin niyo ang Biblia, binabasa ko po ang Biblia, lahat ng sumuway sa Diyos, lahat sila'y napahamak. Pero lahat ng sumunod sa Diyos, lahat sila'y napabuti. At isa sa ipinagagawa ng Diyos sa atin, una, yung giving. Yan ay ipinagagawa ng Diyos sa atin. At ya'y utos ng Diyos. At ang sabi niya, subukin ninyo ako. Sabi ng talata sa Malakay, they risked his life for Christ.
Kaya kilala na ba natin ang Panginoong Hesukristo? Ang Panginoong Hesukristo ba'y Panginoon na ninyo? Sana pati ng bulsa. Ano? Dahil nung tayo nabautismuhan, kalakip na yan ay yung ating pagsunod sa Panginoon. Ano? Yung pagsunod sa Panginoon. Ngayon, ikaw ay member na ng iglesyang ito at alam mo ang turo ng salita ng Panginoon, dapat alam mo din kung paanong magbigay. Dahil yan ay itinuturo ng Biblia. Ano po? There is His life for Christ. Ano? Ang sabi pa dyan, yung readiness. Oh, readiness. Ano? Pasensya na kayo. Napapatigas, ano? Yung readiness for this event. Alam niyo po ba na sila ay prepared? Doon sa event na yon? Dahil, alam niya yung tagpong yun eh. Ang sabi ng Malakay, Micah chapter 2, sabi po dito ng talata. Sa Old Testament po yan, verse 2, as sila'y, chapter 5, verse 2, sabi dito. Yan. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa mga magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhata niya ay mula ng walang hanggan. Yan po yung kanilang alam. Kaya nung nakita nila, ang sabi po ng talata, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ano? May alam sila sa salita ng Diyos, kaya ready sila na katagpuin, pag lumabas yung tanda, ating puntahan yon. Ready sila. Prepare sila. Ano? Sabi pa dito ng talata, tingnan niyo po sa verse, yung tagpo ng, sige po, aking babasahin verse 3, nang marinig ito ng Haring Herodes, ay nangalumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkahula ng propeta. Tingnan niyo po, talagang prepare sila, alam nila na itong tagpong ito ay darating at kanilang inaantayon. Ano? At alam nila ang Word of God. Ano? Yung, sabi nga dito, self-denial for Christ. Why? Bakit nila nagawa yung they risked His life for Christ, yung readiness for this event? Why? Because alam nila, may alam sila sa salita ng Diyos. Oh. Kaya kung alam natin na tayo po, kung magbibigay sa Panginoon, alam natin na tayo utos yan ng Diyos, ay dapat natin gawin. Na may paghahanda. Ano? Hindi yung kung kaurasan na sa kapa, ay, teka muna, magigibing pala. Ano? Kung tumating sa iyo yung pera na nasahod mo, ay dapat hiwalay na yung sa Panginoon. Ano? Sabi nga nung preacher, pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, nagiging bobo eh. No, hindi alam kwentahin ang 10%. No? Wag na ho tayo maging ganon. Yung hindi natin alam pagkukwenta ng 10%. Ay magkano ga ang 10% ng 20,000? Magkano ga ang 10% ng 10,000? Ay siya. Ano? Delikado. Ano po? At letter C, yung they risk His life for Christ, yung readiness, ano, for this event. Letter C, without reservation to seek Christ. Ano? Hindi masamang tayo po mga minamahal ay mag-prepare sa ating kinabukasan. Hindi yan masama. Pero kung ikay ay nagpe-prepare para sa kinabukasan and yet nawala na yung para sa Panginoon, yan ang nagiging masama. Oh, alam niyo gayong rich fool? Ano? Sabi niya, wala na akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. Anong gagawin ko? Gagawa ko ng mas malaki. Ano? Ibig sabihin, walang panukala ang Panginoon sa kanyang isip, wala siyang, kumbaga, panukala ang gawain ng Panginoon or ang Panginoon
sa kanyang sarili lamang. Ayan, sabi ng Panginoon, ikaw nahaling. Ikaw nahaling. Tandaan po natin, wag niyo pong may interpret ang mga preacher, misinterpret ang mga preacher. Hindi ho masamang tayo ay mag-ipon. Ang nagiging masama ay nawawala na yung sa Panginoon. Oh. Kaya ang sabi po dito ng talata, without reservation to seek Christ. Yun yung maganda para sa atin. Kung gusto mo talagang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ay pagkausapang Diyosan, without reservation. Without reservation. Ang sabi po dito ng talata, verse 1, ang sabi po, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ano? Hindi humubiro, mahirap ang travel, naranasan nila ang init, ang pagod, ang pagkauhaw, bagaman sila may dalang, siguro prepare na sila doon sa paglalakbay, pero yung hirap at pagod ng kanilang travel para makita ang Panginoon. Ano? At alam niyo po, hindi po yun madaling bagay. Ano? Hindi ho yun madaling bagay. Ano po? Napakahirap nung kanilang ginawa. Ano? Yun nga na lang, sino dito nakakaranas mag-OJT, ano? Okay, kinabahan na yun, nung sigara ay ano? Nung pag kayo nag-OJT, mararanasan po ninyo yung maglakad, malayo-layo. Ano? Pero wala yung sa ginawa ng wise men. Ano? Napakasimpleng bagay, lalo na po yung ginawa ng Panginoong Jesus para po tayo maligtas. Ano? So yun po, without reservation to seek Christ. Dahil pumunta agad sila sa hari, hinahanap agad. Ano po? Hinahanap agad nila. Sabi, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ano po? So yan po yung sabi ng talata sa verse 2. Ano po? Una, self-denial for Christ. They risked his life for Christ. Their readiness for this event at yung without reservation to seek Christ. Ano po? Number 2, ang sabi po diyan, sa verse 1 and 2, alam na po, ang sabi po dito, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, narito ang mga narito sa kaarawan ng Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Pandalwa nating makikita diyan yung serious worshiper of Christ. Ano? Bakit po kayo naririto? Para sambahin ang Panginoon. Madaya yung sabing sambahin. Ang tanong, tayo po ba'y seryosong sumasamba? Dahil kaya sila nag-effort ng ganon, risky yung pag-travel talagang without reservation sa kanilang sarili dahil sila'y seryoso upang sambahin yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Ano? At isa sa pagiging seriousness nila sa pagsamba, yung verse 10 and 11. At nang makita nila ang bituin, ay nagalak sila ng di kawasang galak. No? At sabi ng verse 11, at nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagbukas nila ng kanilang mga ng kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. So, isa sa ebidensya na sila ay seryoso sa pagsamba sa Panginoong Jesucristo, they give gold, frankincense, and myrrh. Ano? Ang sabi ng talata, huwag kayong lalapit sa akin na walang dala. Ano?
At isa sa pagiging seryoso nila, bilang sila'y mananamba ng Panginoong Hesukristo, they give gold, frankincense, and myrrh. Ano? So the manifestation of honoring God in giving, una yung self-denial, pandalawa yung serious worshiper of Christ. Ano po? At letter A, they give gold, frankincense, and myrrh. Ano? Kaya, napakahalaga po nating makita sa verse 10, sabi po diyan, at nang makita nila ang bituin ay naggalak sila ng di kawasang galak. Bakit? Nung sila po nagtatravel, pagdating nila doon, ay nawala yung bituin. Ay di nagtanong sila sa hari, saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat naparito kami upang siya sambahin. Nung paglabas nila doon, nakita ulit nila yung bituin, kaya sila'y nagalak. Nakita nila yung bituin at nakita nila kung saan nakatutok yung bituin. Ano? So, yun po yung sinasabi ng talata. Kaya sabi ito, at nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Ano? Di kawasang galak. Alam niyo po, yun ang pagiging, isa sa ebidensya ng pagiging seryoso, ika'y tuwa. Ano? Doon sa iyong ginagawa na pagsamba sa Diyos. Ano? Tingnan nyo, pagka ikaw ay hindi na seryoso sa iyong ginagawa, wala ka nang ganang upang gawin yung isang bagay. Oh, wala ka nang gana na gawin ang isang bagay dahil hindi ka na seryoso sa iyong ginagawa. Ano? At pag tayo po'y sumisimba lamang na hindi na tayo seryoso at hindi na natin kilala kung sino yung ating sinasamba, hindi mo ino-honor ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba, lalo na po sa pagbibigay. Ano po? Ang sabi po diyan, they give gold, frankincense, and myrrh. Letter B, they give time to worship. No? Imposible naman itong mga ito na hindi bising tao. No? Sila ho'y merong, sabi nga sa pag-aaral, hindi naman tatatlo to eh. Meron silang bataan. Ano? At uso yung bataan. Dati merong mga bataan. May mga kasakasama. Ano? At sila'y merong bataan at siguro doon sa kanilang iniwanan, sila'y merong hanap buhay din. Sino ho dito may mga hanap buhay? But they give time to worship. No? At isa sa honoring God, ano? Ay yung ikaw ay nagbibigay ng panahon at oras para sa Kanya. Ano po? Kaya dapat nating makita, mga minamahal, na ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang tayo pupunta ng simbahan, tayo uupo, tayo makikinig ng salita ng Diyos, ano? Pagkatapos uuwi, ganun uli, ano? Parang nagiging routine na lang. Dapat dahil nandito ay meron tayong kagalakan sa pagsamba sa Panginoon. Ano? Dahil sabi dito, at nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At alam niyo po, napakasarap tingnan ng mananambang masaya. Ano po? Napakasarap tingnan, kahit naman sa manggagawa eh. Pagka ang manggagawa, halimbawa dito, may manggagawa na malungkot, ay ang hirap tingnan eh. Dito. Si Romel, alam na lang sasabihin eh. Hindi ko na lang sasabihin. Kaya, yung seriousness or yung serious worshiper of Christ, unang ebidensya na makikita natin kung sa pagiging seryoso nila ay yung they give. Ano? So, kaya tayo po, mga minamahal, ay dapat hindi na mawawala sa atin. Buhay na dapat natin yan, yung pagbibigay. Dapat buhay na natin yan. Kasama na yan sa ating buhay. Dapat hanggang ikamatay na natin yan, tayo ay nagbibigay. Ano? Hindi na dapat usapan yan sa church. Dahil nabasa ko po sa Acts chapter 2, nung sila po inaligtas, ano po, ang sabi nga, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pananalangin, sa breaking of bread. Ang sabi doon, doon ay yung breaking of bread. Pagdating sa chapter 5, nung naranasan nila yung pagbibigay, naranasan nila yung kaligtasan, na sila ay nakakilala sa Panginoon, naranasan yung kaligtasan,
pagdating ng chapter 4, abay, pinagbili yung mga lupa. At sabi, at walang nasasalat sa kanila. Pagdating ng chapter 5, merong gumaya. No? Na mali ang purpose, ang motibo. Si Ananias at Sapphira. Ano? Kaya dapat maging tama miski yung ating pagbibigay. Dahil pag tayo po ay mali ang motibo sa ating pagbibigay, ay hindi rin blessing, lalo na sa Panginoon. Ano? Ay kaya ka nagbibigay, gusto kong, sabi daw, pag nagbigay, pagpapalain. Given na yun. Pero itama mo yung iyong motibo. Hindi kaya ka nagbibigay ay para ikay pagpalain. Kundi kaya ikaw ay nagbibigay dahil ito'y kalooban ng Diyos. Ano? Given na yung pagpapala eh. Pero kaya siguro tayo, kaya malamang, kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon kahit tayo nagbibigay dahil salang ating motibo. Ano, mga minamahal, dapat ating itama ang ating motibo. Ano? Parang si Ananias at Sapphira. Nagbili din ng lupa. Ano? Pero sala ang motibo. Kaya, serious worshiper of Christ, they give gold, frankincense, and myrrh. Ano? So, hindi po yan madaling bagay. Mamahalin po yung kanilang ibinigay, lalo na po yung gold. Ano? Yung frankincense at myrrh. Ano? They give time to worship God, to worship Christ. No? Kaya mga minamahal, ang linggo, ang Miyerkules, yan ay para sa Panginoon na. Bilang tayo mga mananampalataya ng Diyos, bilang tayo ay iniligtas ng Panginoong Hesukristo, ay dapat yan ay hindi na usapan din para sa atin. Ano? Biyaya po ng Panginoon, nung ako po inaligtas, parang ang nangyari sa akin ay katulad ni Pastor Jun eh. Nung ako po inaligtas, unang attend po namin nung aking barkada, 10:00 umuwi na ho kami. Oo. Dahil si Pastor Hudo sa Ilaya, ang tapang mangaral. Ayun, tanda-tanda ko. Umuwi na ho kami. Si Brother Leo pa ho naghatid sa amin yung tricycle. Ay, doon guys, doon sa Ilaya, meron hong yung balwire ba yun? Yung sa bakod? Ay, si Brother Leo pala, hindi pa marunong masyado mag-tricycle. Oo. Ay, kaya pala, sabi, hindi pa marunong, sa madalit sabi, umuwi na kami ng 10:00 dahil sa pangangaral kami tinatamaan. Sabi, tol, uwi na, alis na tayo. Nakaka-uwi pala pag 10:00. Ay, umuwi na, dahil di natigil po tayo pagka 10, natigil tayo. Umuwi na kami. Sa madalit sabi, umuwi na kami, si Brother Leo naghatid. Kami ninervyos pa ng barkada. Dahil akala na may babangga doon sa di kayo may paliko doon. Pagkalampas ka na yung turing, may paliko. May paliko ho doon pag ganyan. Kala ho namin kayo babangga doon sa barbed wire. Kami ninervyos. Sa madalit sabi, kami umuwi na, inahatid kami dyan sa dagatan. Sabi ni Brother Leo, dito na lang ako. Ako'y babago pang nagmamaneho. Dito na lang ako. Kami nakabiste. Dahil in-invite niya kami. Sa madalit sabi, inihatid ho kami. Diyan ho ang paradahan Nagtanong kami ngayon ng aming barkada, tol, may pamasahe ka ga? Si Christopher, wala tol Siya, patay, lakad tayo. Kami nakabiste, lakad kami, ang daan namin ay panalayag para hindi ho nakakahiya. Nilakad ho namin yon. Lakad ho kami dagatan hanggang Siko. Nilakad ho namin yon. Sa madalit sabi, alam niyo po, ba't ako napunta doon? Nung ako po inaligtas, alam niyo po, simula nung ako inaligtas, unang simba ko sa doon, ay di kami umuwi na, 10:00, unang simba ko po yung tanda ko. Yung pangalawang simba ko po, hindi ako sumimba. Hindi talaga ayoko na. Sa madalit sabi, nag-OOGT yung mga yan sa Siko. Yung amin hong tambayan ay kanto kay Ka Elmer. Kilala niyo po si Ka Elmer, tita. Yun ay kanto. Kilala ni Tita Lorna. Ito po yung kanto, nandini po, sa madalit sabi, dead end po, kami nandini lang, may tindahan din Yun po yung lagi namin tambayan, at kami nakatambay diyan. Sabado yon, ako nakatambay. Nakita ko ngayon sila madam naglalakad pababa. Yun naman yung mga Ay di ako tumakbo pa parne, dahil sila din sa baba, nandun naman po yung mga yan. Hoy,
Ay di yung ibang mga di hati-hati. Ay di ho, nakita uli ako, may nakakita sa akin. Inimbitahan uli po ako sa simbahan. Hanggang sa, yung pag-invite po sa akin yon, ay di ako yung umatin na, pati doon sa mga Bible study nila. Umatin na po ako ng church, ng pagsimba, pero hindi pa ho ako nagpapabaptize noon. Sa madalit sabi, talagang may hinahanap ako eh. Yun, sa madalit sabi, nung ako po ay nagpasya, nakilala ko talaga ang Panginoon, hanggang ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, hindi pa po ako nakakaliban ng pagsamba sa Panginoon. Ano? Kaya dapat tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos, ay hindi na usapan yung, ay linggo na naman, ay Miyerkules na naman. Hindi na po yan dapat usapan. Bilang ikaw ay tunay na naligtas, realidad sa iyo ang kaligtasan, namatay ang Panginoong Jesus para sa iyo, siya ay ipinanganak. Kaya may December, sabi nila, pero kung aaralin niyo ang Biblia, ay may pastor ng tupa sa parang. Ay sa Middle East po ngayon ay malamig. Ano? Hindi na issue yan. Sa madalit sabi, kaya ipinanganak ang Panginoong Jesucristo dahil para tayo maligtas. Ano? Kaya ganun na lamang ang pagpunta ng mga wise men na ito, yung serious worshiper of Christ, they give time to worship Christ. No? Talagang sila nagbigay ng oras at panahon. Dahil hindi natin masasabing, yung bituin na yun? May alam sila sa Biblia. Ano? Alam nila ang Biblia. May alam sila sa Bible. Kaya kung alam mo sa Biblia na inuutusan tayo ng Diyos na magbigay, ay dapat ating ginagawa. Kung alam mo sa Biblia na dapat araw ng linggo ay nasa simbahan ka maghapon, ay dapat ating ginagawa. Kung alam mo sa Biblia, kung alam mo na meron tayong gawain, pag prayer meeting, dapat ating ginagawa. Ano? Dahil mahirap po. Tayo nakikinig lang, pero hindi naman natin ginagawa. Tayo ay magpanalanginan sa isa't isa. Ano po? They give time to worship Christ. At letter C, na number 2, makikita natin diyan yung kanilang effort to travel. Verse 1. Una, yung risk, ang sabi po diyan, ang ating puntos number 1, self-denial for Christ, they risk His life for Christ, their readiness for this event, yung letter C, yung without reservation to seek Christ. Number 2, yung seriousness to worship, serious worshiper of Christ. Letter A, they give gold, frankincense, and myrrh. Letter B, they give time to worship. And letter C, they give effort to travel. So, yun yung maganda. Doon, mas may dating ang ating pagsamba sa Panginoon. Kung ikaw man ay malayo, at nahihirapan kong umuwi, at gagawin mo yan para sa Panginoon, diyan nalulugod ang Panginoon. Kung ikaw ay nahihirapan, sabi nga nung kwento ni Pastor nung Sunday, iintayin pa ba natin na tayo'y nakaratay para makilala para tayo makasamba, makapunta sa simbahan, sa Panginoon, makasamba sa Panginoon? Iintayin pa ba natin yun? Samantalang tayo malalakas, dapat tayo po ay nagbibigay ng effort. Dahil alam niyo po, mas may dating yung kahit ikaw ay nahihirapan pero ikaw ay nag-e-effort para sa Kanya. Para sa Panginoon. Mas may dating yun sa Panginoon. Kaysa naman ikaw ay alwang-alwan, walang effort na ginagawa, ay given na yun. Pero yung may effort, yung may dating sa Panginoon, ay yung may ginagawang hindi madali para sa Kanya pero nagagawa ito. So, they give effort to travel. Yan po yung atin pong makikita diyan. And number 3, ang sabi po ng verse 11,
At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanilang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. Yung makikita natin yung number 3, yung servant attitude in Christ. Ano? Servant attitude in Christ. Dapat tayo mga minamahal sa atin pong buhay, bilang tayo po'y mananampalataya ng Diyos, naligtas sa biyaya ng Diyos, dapat makita sa atin yung servant heart. Ano? Ang sabi po dito ng talata, sabi nga natin, sino ba sila? Sila ba yung mga ordinaryong tao? Hindi po. Sila po ay may mga alam, marurunong, matalino, mayaman, but they worship, ang sabi diyan, they worship Christ. Ang sabi pa diyan, may dala-dala, ang sabi pa, at nagsipasok sila sa bahay at nagpatira pa. Ang sabi yan, at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila. Ano yung makikita natin doon? Tingnan niyo po, makikita natin diyan sa verse 3. Nang marinig ito ng Haring Herodes, ay nangaglumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. Ano? Ang sabi po diyan ng talata, when Herod the king had heard these things, he had trouble. Dalawang klase ng tao sa tagpong ito. Pag nakikita mo na sa iyong sarili, na ikaw ang Diyos sa iyong sarili, hindi ka talaga sasamba sa Diyos. Pero na pag nakikita mo kung sino ang Diyos at sino ka, sasamba ka sa Diyos. Then ang sabi dito ng talata, verse 11, and when they came into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship. Tingnan niyo po, they fell down and worship. Sino ba sila? Mga pantas. Sino si Herod? King. Tingnan niyo po, ang sabi, they troubled. Dahil sabi ng talata, kung inyo makikita po dito, sabi po ng verse 4, at pagkatipon, nang marinig nga ito ng Haring Herodes, ay nangaglumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. Dahil si Herodes ay walang alam sa salita ng Diyos. Kaya siya nagtanong pa sa mga Pariseyo, sabi diyan, eskriba, ang sabi diyan, at pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba sa bayan ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Ano? Yung servant attitude in Christ. Walang alam, walang pakialam, at meron namang tao talagang yung effort, hinanap talaga ang Panginoong Hesukristo. Dalawang klase ng tao na nandiyan. Yung walang pakialam sa Diyos at yung merong pakialam sa Diyos. Ano? Yung wise man at yung king. Ano? At pati ang buong bayan. Ano? Ay nangaglumihanan. Ano? Dahil sino bang hari? Ako lang ang hari dito Pero sabi ng mga ito, nasaan ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Kaya siya nagtanong sa mga eskriba. No? Siya nagtanong sa mga eskriba at saserdote kung saan nga baga ipinanganak ang Kristo. Ano? Kaya siya they troubled. Ang sabi po diyan ng talata, yung servant attitude. Dahil meron talagang, sabi nga diyan, hindi lahat ng tao ay sasambahin ang Panginoong Hesukristo. Hindi lahat. Ano? Kaya dapat maging realidad sa atin na tayo ay mananamba ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi natin, makikita doon sa verse 11, letter A, they fell down. Yung yung fell down niyang yon, pagpapakita yun ng paggalang sa Panginoong Hesukristo. Pagpapakita yun ng reverence sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo po ay pinagagawa ng Panginoon ng kanyang kalooban, dapat may reverence.
may paggalang. Ano? Ang sabi po diyan, ang sabi po dito sa verse 11 uli, at nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kaniya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. So, yun po yung katotohanan na dapat po nating malaman bilang isang mananampalataya, dapat tayo po ay merong ganitong kumbagay katotohanan na nangyayari sa atin. Yung self-denial for Christ, yung serious worshiper of Christ. Tapos number 3, yung servant attitude in Christ. Ano po? Mga minamahal, dapat po yun ay mangyari sa atin. Ano? At ipanalangin natin yan dahil yan po ay ibinibigay din ng Panginoon. Ano? Kaya, dapat pong mangyari sa atin yan. Ang sabi po ng verse 11, at nangagsisamba sa kanya, verse 11, at inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. It's represent to reverence with the king. Yung verse 2 na kanilang sinabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Hindi biro yung kanilang daladala dahil hindi babastahing tao ang kanilang haharapin. No? Hindi biro yon, no? Kaya kung kayo magre-regalo sa isang tao na special sa inyo, babastahin ka ang inyong ibibigay. No? Kayo pagpapakita lamang ng pagpapasakop at yung servant attitude in Christ, they fell down. Pagpapakita lamang yun ng tayo bilang isang tao, isang pinatawad sa ating mga kasalanan, dapat makita yun ng Diyos sa atin. Ano? At number 4, yung scripture-saturated life. Ano po? Scripture-saturated life. Yun po yung verse 1. Nakita yung tala. Pagdating ng Micah chapter 5, verse 2, nabasa na po natin yan. 5 verse 2. Dahil itinanong ng hari, sa chapter 3, nang marinig nga ito ng hari, ay naglumihanan siya at pati ang buong Jerusalem. Verse 4, para malaman ng hari, yung isinasabi ng mga pantas na ito, tinanong niya ang mga saserdote at eskriba, saan ang ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Dahil sila din ang nakakaalam ng kautusan. Ano? Dahil alam ang tinanong ng hari, yung mga saserdote at eskriba, dahil sila ang nakakaalam ng kautusan. Ibig sabihin, itong mga wise men ito, talagang sila may alam sa salita ng Diyos. Kaya dapat tayo mga mananampalataya ng Diyos, may alam tayo sa salita ng Diyos. Kaya lalo na sa pagbibigay, dapat po alam natin yan dahil yan po ay nasa Biblia. Ano? At utos ng Panginoon na tayo dapat ay magkaloob sa Kanya. Ang sabi po diyan sa verse 4, at pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Palibhasa may alam din ang mga saserdote at eskriba, ang sabi, at ikaw Bethlehem sa lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ilalabas ang isang gobernador, na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Yan po yung sabi ng talata. Ano? So, the same po yan ng Micah chapter 5, verse 2, na atin pong nabasa. Ano? Kaya po, mga minamahal, tayo po ay lalago sa pananampalataya, lalo na po sa pagbibigay, kung tayo po ay scripture-saturated believer or scripture-saturated life. No? So kaya nila alam na ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo, kita nila yung bituin, at yun ay nakahula din sa Biblia. Ano? So kaya salamat sa Panginoon sa katotohanan yan, dahil tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, kaya tayo nakakapagbigay dahil unang may nagbigay sa atin. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Bunga tayo
ng pagbibigay. And the last, yung service. No? Yung service. Yung paglilingkod. Alam niyo po, walang saysay ang ating pananampalataya na walang paglilingkod. No? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Mga minamahal, hindi ko po sinasabing para tayo maligtas, tayo'y gumawa. But ang sabi po ng Book of James, ang pananampalatayang walang gawa, ito ay patay sa kanyang sarili. So inuutusan po tayo ng Panginoon na magbigay. Ano? Tayo po yung magbigay sa Panginoon. Dahil kung atin lamang napapakinggan at hindi natin ginagawa, ito po ay walang kwenta. Ano? Ito po ay walang kabuluhan. Ano? Sabi nga ng talata, sa sino mang nakakaalam ng katotohanan, gayon may ito hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano? Alam natin na utos ng Panginoon na magbigay. Alam natin na utos ng Panginoon na tayo magkaloob. Dalhin ang kasampung bahagi sa kamalig upang may makain ang aking. Pero ginagawa po ba natin? Kaya yun po, yung panghuli ay service. Dahil dito, mayroon ng paglilingkod na nangyari. Doon pa lang sa verse 1, yun yung pag-travel pa lang nila, paglilingkod na yun eh. Ano po? Kaya wag mong iisipin, dito sa iglesia, wag mong iisipin na maliit lang ang nagagawa siguro. Hindi. Pag ginagawa mo para sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon. Ano? Wag mong sasabihin na, ay, ang akin naman ginagawa lang dito sa simbahan, nagwawalis-walis lang naman ako. Hindi. Kahit yan, maliit man yan o malaki, kung ang ginagawa ng isa yung malaki, and yet hindi naman ginagawa para sa Panginoon, wala din kwenta. Pero kung ginagawa mo yung maliit, pero ginagawa mo para sa Panginoon, yan ang may dating sa Panginoon. Ano? Kaya mga minamahal, merong service na nagaganap at magaganap. Magaganap at nagaganap kung tayo po ay tunay na iginagalang po natin ang Panginoon, lalo na po sa pagbibigay. Verse 10 and 11, nang makita nga nila ang bituin, ay nangagalak sila, hindi kawasang galak. Ano? Alam niyo po, dapat tayo po ay excited. Lalo na po sa larangan ng pagbibigay. Ano? Nakaranas po ba kayo na magbigay? Na kayo magbibigay na naudlot? Ako malimit na. Ano? Nakaranas ako ng, yung excited ka na ibibigay pero naudlot, masama sa lasa. Nakaranas na po ba kayo nun? Pero baka sadyang hindi nagbibigay. Yung excited ka na pero, naku, dadaan pa uli ang isang taon na hindi mo maibibigay. Nakaranas na kayo nun, parang hindi yata nagbibigay. Ano? Yung magbibigay ka na naudlot, yung prepare ka na para sa thesis. Meron tayong meron tayong bukas. Depends. Ay naudlot. Ay sayang. Prepare pa naman ako. Tapos nung saka nung hindi ka handa. Ano? Pero alam niyo po, sila po, tinan niyo, at nang makita nila ang bituin, ay nagalak sila ng di kawasang galak. Una yung pagsamba sa Panginoon. Pandalawa, meron kasi silang ibibigay sa Panginoon. Ano? Kaya kung tayo po ay merong kaya kung tayo merong ibibigay sa Panginoon, wag na nating ipagpabukas. Ano? Gagabihin. Ano? Ngayon na. Ano? Malay mo, huli na ang ating buhay. Ano? Ngayon. Kaya sabi dito, at nagsipasok sila sa bahay at nakakita ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagbukas nila ng kanilang kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan, at mira. Talagang hindi maihiwa, unseparable talaga yung naglilingkod na nagbibigay. Yung sumasamba ka na ikinagbibigay. Yung pagsamba mo, yan ay pagbibigay mo na rin sa Panginoon eh. Without money, hindi ka nagbibigay sa Panginoon, pero yung tunay ang iyong pagsamba, yan ay pagbibigay na rin sa Panginoon ng ng honor, ng pagpapasalamat, ng paggalang. What more pa pag kayo nagbigay? Digay mas maganda. Kaya sana po makita po natin yung mga katotohanan ito at nawa kayo pinagpala
the manifestation of honoring God, yung self-denial for Christ. Dapat makita po natin yan. Ano niyo po, pag kayo sold out para kay Kristo, hindi na usapan ng pagbibigay, hindi na mahirap na usapan ng pagbibigay. Pag kayo sold out sa isang bagay, kaya nga kayo nakakapagpaaral lang inyong mga anak eh. Bakit? Dahil alam ninyo na pag iti nakagraduate, makikinabang tong aking anak na ito. Di ka? Alam nyo eh. Kaya sold out kayo doon na paaralin ninyo. Pero pagka ang inyong anak na makita ninyo hindi nag-aaral, patitigilin na ninyo. No? Pero pagka ang alam nyo ang inyong anak ay aral ng aral, o sipag, ipangungutang pa ninyo. Bakit? Ay, sold out kayo doon eh. Pero dapat tayo, kay Kristo, sold out. Ano? Serious worshiper of Christ. Yan ang hinahanap ng Diyos. Dahil pagka ikaw ay seryosong sumasamba sa Panginoon, hindi na mahirap ang mga bagay-bagay. Ano? Hindi na mahirap. Yung pagbibigay ng time, yung pagbibigay ng offering, yung pagbibigay ng kahit nasaan ka, kung ikaw ay seryosong mananamba ng Diyos, hindi na mahirap ang mga bagay-bagay. Ano? Talagang ikaw ay sasamba at sasamba sa Panginoon. Yung servant attitude in Christ. Number 4, scripture-saturated life. Ano? Pag ikaw ay seryosong mananamba, syempre ikaw ay scripture-saturated life. Ano? Scripture-saturated Christian. Ano? And the last, yung service. Napakadali na yan. Service. No? Madali nang maglingkod sa Panginoon kapag tayo ay kita natin kung sino yung ating pinaglilingkuran. At lalong-lalo na sa pagbibigay, napakadaling magbigay pag kitang-kita natin kung sino yung ating pinagbibigyan. Ano? Kaya pagka mga mahal natin sa buhay, binibigyan agad natin eh, pag humingi. Yeah? Alaala ko po, pag ako nahingi sa aking ama, binibigyan agad ako kahit sa 10 piso. Bakit? Ay ano eh, mahal ako eh. Oh, maging ang aking mga kapatid. Sabi ko nagsabi sa akin, 30 na daw ako yung binibigyan pa. Ayun, gagawin. Eh, mahal ako na yung mga kapatid. 30 na daw. Ha? Kuya Eric, 30 na ako binibigyan pa kayo ng tawag doon? Ampaw? Pambata lang naman daw yung ampaw eh. Binibigyan pa. Ay, binibigyan naman. Anong gagawin ko? Ay, biyaya ng Panginoon. Yun yung biyaya ng Panginoon na nakikita ko. Ano? Hindi ho pinagkukulang ng Panginoon. Kaya ho, yung service na yan, napakadali na. Kung talagang kita natin kung sino yung ating pinaglilingkuran. Ano? Ang hugot nito yung verse 2, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Kaya nagawa nila yung mga bagay na ating inaral dahil ng verse 2, saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Nung kami nga pumunta sa saan nga yung pastor ang ating pinuntahan? Yung pinuntahan namin sa, saan yun? Malacanang hindi mo Malacanang eh. Basta kami besting-beste eh. Alam nga naman, yung haharapin mo doon ay hindi ordinaryong mga tao. Ano? Siguro matatangkad lang sa akin. Kaya ordinaryo. Hindi, merong mga katungkulan sa bayan, kaya ikay bibiste. No? Ibig sabihin, ganun din sa Panginoon. Dapat tayo ay, yung service hindi na madali. No? Kung kilala mo at kung alam mo kung sino ang iyong pinaglilingkuran. Sabi nga nila, saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ano? Saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? So, sino ang ating sinasamba po dito? Ang sinasamba po natin, yung ipinanganak na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaya yung service na yan, hindi na mahirap para sa atin, hindi na yan usapan sa atin dahil nalalaman natin kung ano at sino ang ating sinasamba. So, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po